Tara at pasyalan natin ang Santiago Cove na nasa Ilocos Sur. Yan, magandang dagat, kalmado. Dito tayo sa likod ng hotel kung saan kami nagstay, ang Vitalis White Sands. Yan, mahangin sa labas, hindi masyadong mainit pagdating namin. Sakto lang, nakapag-check-in kami ng maaga, wala silang masyadong guests. Yung structure na puti doon sa malayo, puntahan din natin yan later. Yun ang tinatawag nilang Italis Villas. Ito ang restaurant ng White Sands kung saan kami kumain ng breakfast. Kasama na din doon sa binayaran natin sa hotel. So yan, yung mga Christmas decors nila sa lobby. At yung painting na yan, titignan yan natin mamaya. Interesting yan. So yan yung ibang mga decors nila. At ang kanilang front desk. Yan. Napaka-friendly ng staff. Ito yung pupunta ka sa parang Eco Park nila. But you have to pay 300 per person. May kasamang coffee and some snacks. So yan yung front ng hotel. Ito yung sinasabi ko na painting. Ayan, may illusion. So tara at puntahan natin ang ating room. Ayan, mag-start tayo sa CR. Hindi ko masyadong nakunan ang room kasi mali na naman yung napindot nating button. So, akala ko naka-record ng tama pero hindi pala. So, ayan, malinis. At provided naman na ang needs mo. So yan yung mga display nila sa lobby. Balik tayo sa lobby. Kasi upon check-in, bumaba kami dito. Tapos nag-video ulit konti bago nag-rest. Rest konti and then meron silang provide na shuttle papunta sa villas. Ayan na nga, dito na tayo sa Vitalis Villas, ang sinasabi nilang Santorini of the North. Ito ang Parthenon, ang kanilang function hall. So yan, meron din silang church. Maulap ang time ng punta namin dyan, kaya hindi masyadong mainit, which is very nice. Tas mahangin pa. Although ramdam mo ang init pa rin, pero buti na lang mahangin. So yan, mga fountain, may mga statues sila na naka-display all throughout the property. So ito ang Parthenon. Mamaya puntahan ulit yan natin. Check natin kung gaano siya kalawak. So, tour natin ang mga villas nila. Ito yung side na walang mga jacuzzi. So, ito, meron silang bakery. Mamaya, bakery tayo namin. Ito yung bakery, yung sa left. Tapos yun yung bake shop sa taas. So, ito, ang tahimik dito that time. Ewan ko kung walang guests, pero magandang pasyalan. So, ito yung ng famous statues gaya ni David. At meron pang mga
ongoing na constructions within the property. So ayan, ganda ng backdrop ng ulap, reflecting yung color ng white and blue ng mga properties nila. So yan, meron silang pool and okay yung location niya kasi maganda ang view ng dagat. Meron siyang parang infinity pool na effect. Although hindi ganun kalakihan ng kanilang swimming pool, pero it's still a good place to relax. Yan, yung mga properties na yan, mga rooms nila dyan na walang mga jacuzzi. Ka na Venus na nasa dulo ng property. So yan, another look bago tayo umexit. So papunta na kami sa may bake shop nila. Tinay namin yung mga ibang bread. Okay naman yung raisin bread, yung cheese empanada nila, hindi ganun ka cheesy at medyo dry. Pero sabi ng kasama ko, masarap daw yung pistachio and semada nila. Pero hindi ko pa na-try. So ayan yung kanilang church. So one last look. Ito na yung i-exit ka dun sa baba. Ito na yung side ng Parthenon, yung kanilang function hall. At ito yung mga bas relief ba ang tawag dyan. Kung mapapansin nyo, medyo alam nyo na kung ano yung mga parts na na-touch sa sculptures. At ito na yung hall. Maluwang, ang lamig sa loob. Very fresh. May mga paintings. May paintings sila sa dulo. So ayan na nga. At paalis na kami dyan. Papunta kami across. Meron silang maliit na, may konting aakyatin para makapunta ka dyan sa kanilang mini zoo. Meron din silang zipline, pero chinek lang namin yung mga available na mga animals nila dyan. Karamihan kambing, sheep, at mga zebra na worth 1.8 million ang isa. So yan yung mga camels nila na kung di ako nagkakamali 7 years old. 7 years old na dyan sa zoo. Ito yung mga donkeys, meron silang llamas. Kala namin isa lang ito, yung white lang, pero doon pala sa gilid yung isa. Ang tahimik niya. So ayan na, naglakad na kami pabalik ng White Sands at tumaan sa along the beach kung saan kami naghanap ng makakainan. Madaming pwedeng kainan dyan at may mga ibang hotels din. Merong Red Door, Santiago Cove, at meron pa yatang isa.
Santiago Cove Hotel at meron pang isa. So nag-decide kami na dito sa Rodriguez kumain. Ayan, so napaka-warm ng mga lights which is inviting and relaxing habang ina-enjoy ang fresh air from the sea. So ayan na ang sunset. Enjoy! Masarap naman ang food nila dyan. Konti nga lang yung serving kasi nasanay dito sa Baguio na yung price nila dyan na is pag dito sa Baguio marami yung serving, maraming papakain. But I appreciate na meron silang live band. Magaling din yung singers. Kaya enjoy yung kumain dyan, enjoy yung music. Pwedeng makijam. So ayan na naglakad na kami pabalik sa aming hotel. At we ended up the night with halo-halo. So the next morning, ayan na yung view. Dapat pala pumunta kami sa rooftop kung alam ko lang na accessible siya. Ganda siguro mag-sunrise doon. So maganda yung location ng hotel kasi ma-witness mo ang sunrise and at the same time sunset later on the day. So ipapakita natin yung buong view ng cove. Ang maganda pa dito, sinundan nila yung color na white and blue. So yung mga structures dyan sa cove na to, dominant ang white and blue. So ayan, refreshing ng view. Tour pa kami konti, tinignan yung mga, chinek din namin yung mga fish pens dyan. So andito tayo sa mga fish pens na malapit lang, tabi lang ng hotel. Andito sila sa ilalim ng bridge. Ayan. So nung tinanong namin yung isang nagpapakain dyan, maliliit pa daw yung mga fish nila. So usually bangus ang inaalagaan nila dyan. So every 6 months ang kanilang cycle ng pag-harvest, tama ba yun? Pag-harvest ng mga fish na pwede na nilang benta. So walang makikita na dyan kasi maliliit pa lang.
At nung ready na ang aming mga kasama, yan, pumunta na kami sa kanilang restaurant kung saan kami nag-breakfast. Looking forward yung mga kasama namin ng longganisa kaso hindi available at that time. Parang isang tao lang ang pwede lang maservan na ng longganisa na available. So the rest of us, ibang meal na lang ang in order. So yan yung pool. Hindi kami nag-swim diyan kasi that time ang dumi ng pool. Pero kita naman nung ina-observe ko sila that day, parang thorough naman yung kanilang paglinis. So ito, pabalik na kami from the other side ng cove. Kasi nag-drive namin siguro mga 10 minutes from kung saan kami nagstay. 10 to 15 minutes. Ito kami nakahanap ng area na pwedeng tampisaw sa dagat. Usually, yung most of the beaches dyan sa may cove, mabato. Pero merong area na napuntahan namin na medyo malalim at pwedeng magtampisaw. At hindi ganun mabato. So ayan, ito naman yung other side. Wala na kaming ibang nakitang pwedeng puntahan na beach doon. So yan ang ating mini tour sa Santiago Cove. Meron din silang mga cottages dyan na available na pwede yung i-rent. Pwede nyong i-rent kung gusto nyong mag-day trip lang dyan sa Santiago.